KBS RMM News TV ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Kasado Broadcasting Service ang responsabling mga mamamahayag. Aim to create hopes for the progress of good and continuous dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. Buong puso po nating ipinakikilala ang Kasado Broadcasting Service, ang himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Ang oras alas 9:58 ng umaga. Alright mga kababayan, good morning sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga ngayong araw ng Biyernes. Sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito sa KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre ngayon po ay araw ng Biyernes, Mayo 24 ng taong kasulukuyang 2024. Good morning Pilipinas! Isang mapagpalang umaga. At pang samantala po ay humihingi po sa inyo ng paumanhin ang inyong abang lingkod sa pagkakadelay ng ating palatuntunan. Sabi nga sa hindi inaasahang pangyayari at katulad ng dati at the same time talagang sabi nga may mga mahalaga pong inaasikaso kung kaya't medyo nahuhuli po tayo sa oras ng ating pasok sa ating programa na Gabay at Patnubay. Anyway, sa lahat po ng ating mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito sa ating palatuntunang Gabay at Patnubay. Ang responsabling mga mamamahayag anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, publisher, President CEO, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At siyempre naman po ako ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan, sigurado namang ito ay inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco, dito sa impilan ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa sa ating palatuntunang Gabay at Patnubay.
Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan. Ngayong araw ng Biyernes. Binabati po natin ng magandang umaga ang lahat ng ating mga kasado patroller, ang ating mga kolumnista, writer ng Balitang Kasado. Alright, nakuhan po muna natin ang mga mahalagang mga ulo ng ating mga balita. OFW sa ilalim sa neck surgery, isa pa sa ICU dahil sa turbulence. Samantala mga Pinoy binalaan biis sakit sa tag-ulan. Bill na nagbabawal ang TikTok at iba pang foreign adversaries controlled apps inihain. Round 1. Ready, go! Pagtanggal sa execution ban victory para sa mga Pilipino seafarers ayon sa mambabatas. Round 1. Ready, go! Mga mambabatas na pro-divorce, nadungisan ang kabanalan ng pamilya kasal ayon sa CBCP. Samantala, publiko hindi kailangang mga alarma sa mga bagong variant ng COVID-19 ayon sa health expert. Round 1. Ready, go! Samantala, preventive suspension hindi mabibigyan ng go sa paghahangad ng re-election, COMELEC. Round 1. Ready, go! 119 milyong pisong kalsada flood control projects matapos sa Pampanga, Sambo, SOR. Round 1. Ready, go! Samantala mga kaibigan, Muntinlupa Mayor humingi ng hustisya sa pagpaslang sa punong barangay. Round 1. Ready, go! PH Army magsisecure ng Naval Air Base sa ilalim ng bagong defense concept. Samantala, second edition ng 2024 Coffee Thunder Drills itinakda Hunyo 17 hanggang 28 ayon sa PAP. Samantala mga kaibigan, siyang pangkap sa underprobe sa Maguindanao, Norte Police Captain Slay. Round 1. Ready, go! Dalawang ranking NPA rebels, isa-iba, papatay sa agusan Miss Orientales skirmishes. Round 1. Ready, go! Antabayanan ang kabuuang detalye ng ating mga balita. Good morning sa lahat po ng ating mga autoridad sa iba't ibang dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating sandatang lakas ng Republika ng Pilipinas ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna po ni General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Good morning sir. At kay Major General Roberto Escapulong, ang Commander ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter ng Philippine Army. Good morning everyone sa lahat po ng ating mga kasundaluhan. Sa Presidente po ng 2ID Press Corps kay Ate Pauline de la Cruz Moar. Magandang umaga po sa lahat ng kasapi rin ng 2ID Press Corps dyan sa Kapinpin, Tanay, Rizal. Likewise,
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapulisan din sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sa pangunguna po ng PNP Chief General Romel Browner, Francisco Marbil. Good morning sir. At sa ganun din po sa ating Regional Director ng Region 4A Calabarzon, Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Good morning sir. At syempre sa atin pong Chief ng PIO Calabarzon, Region 4A, si Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran. Good morning, ma'am. Likewise, sa ating magiting na Police Colonel Felipe B. Maragon, ang Rizal Provincial Director ng Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay PIO Head, kay Police Captain Marisol Itaktakin. Good morning, ma'am. Ang Public Information Office Head ng Rizal. Likewise, kay Police Corporal Ate Braylin Miranda ng PIO Rizal, ha? Ganun din po sa PIO po ng Cavite, ha? Si Police Captain Michelle P. Bastawang. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre naman po, ha, sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bayan, ng ating bansa. Siyempre, magandang umaga po sa ating lahat po ng ating mga kasamahan dyan sa Studio 2 mula sa Bulwagan ng Balitaan, mula kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeyos, kay Ate Cora Biernes at kay Ate Joy Pasco. At siyempre sa Bulwagan ng Balitaan, Studio 3 mula sa Bulwagan, no? Dyan kay Kuyang Wayne Espino Lawson. At sa atin pong Studio 4, dyan sa Zambales, mula kay Kuyang Paul Aludo, kay Kuyang Miguel Bourbon, at kay Kuyang Stephen Sabate. Hello, good morning sa inyong lahat at sumayin nyo mapagpalang umaga ngayong araw ng Biyernes. Siyempre ito po ay araw ng Biyernes, araw nga po ng sinasabing pamanata ng lahat ng mga panatiko sa Black Jesus Nazareno ng Quiapo. Kaya sabi, kaunting ingat lamang po ang mga nagbabiyahe at mga nag-a-attend na mga pagdidibuto sa lugar ng Katedral ng Quiapo dyan sa Manila. Siyempre po, mainit pa rin po ang tingkad ng araw, mataas pa rin po ang singaw o init ng panahon. Alright, magandang umaga sa ating Technical Director, kay Kuyang J. Martin at kay Kuyang Jess de la Cruz. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kasado patroller na nakaantabay sa iba't ibang dako ng area dito sa ating bansa. Samantala, 2 ranking NPA rebels iba pa na patay sa Agusan, Misamis Oriental skirmishes. Patay ang 2 ranking rebuilding New People's Army at isang miyembro ng naganap na engkwentro kamakailan sa Agusan del Norte at Misamis Oriental Provinces. Ayon sa payag ng Army 4th Infantry Division nitong Huwebes noong Mayo 21 hanggang 10 minutong bakbakan na 20 hanggang 21 10 minutong bakbakan ang naganap sa 16th Infantry Battalion ng Army sa grupo ng mga rebuilding NPA sa Barangay Balason, Gingoog City, Misamis Oriental, na nagresulta sa pagkamatay ng 2 ranking leaders. Kinilala ang mga nasawi na sina Saldi Galamiton, kalihim ng Sub-Regional Committee 1 at Jan Ayuma Ramos, ang commanding officer ng Sub-Regional Centro de Gravidad Eagles, kapwa nasa ilalim ng NPA North Central Mindanao Regional Committee. Na-recover sa encounter site ang 2 M16 rifle, bandoler, magazine bala at personal na gamit ayon sa 4ID. Noong Mayo 20, nakipagsagupaan din ang mga tropa ng Army 29 IB sa isang pursuit operation sa Bangunay, Jabunga, Agusan del Norte sa isang grupo ng mga komunistang insurhente. Agad na tinalikuran ng mga insurgent ang kanilang posisyon matapos ang 5 minutong bakbakan at iniwan ang patay na kasama na kinilalang si Berto
dayong miyembro ng NPA Sub-Regional Centro de Gravidad West sa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Na-recover din ang tropa ng gobyerno ang lugar ng sagupaan ang isang 9mm pistol at isang kalibre 45 pistol. Pinuri ni Major General Jose Maria Cuerpo the 2nd 4ID Commander N29IB at 16IB sa mabilis na pagtugon sa mga ulat ng mga mamamayan tungkol sa presensya ng mga gerilya ng NPA sa kanilang mga lokalidad. Ang mga ulat na ito ay nagpapahiwatig ng patuloy na suporta ng mga sibilyan sa ating pamahalaan at sa ating personnel, sabi ni Cuerpo. Dagdag pa niya na nahadlangan na din ang mga operasyon ang plano ng mga insurgents sa pagsasagawa ng extortion at harassment sa mga sibilyan sa lugar. Hello, good morning, Kuya Alan. Kayo po ba ay sa ngayon po ay naririyan po si Kuya Alan sa Barangay San Roque, Antipolo City. Bilang isa sa tagalupong tagapamayapa sa naturingang barangay, at ito po ay sa pamumuno po ng butihing barangay kapitan si Kap Anding Kabasbas ng Barangay San Roque, Antipolo City. Kuya Dan Torbeles, speaking, tunguhan mo yung lugar ng St. Anne. Dyan sa Barangay Kupang, St. Anne, dyan sa Vergara Homeowners Association. Nakikiusap ang mga taga Vergara Homeowners Association na masilip po natin ang kalagayan ng homeowners doon sa lugar na iyon. Diyan yan sa lugar ng St. Anne, Maria Corazon, dyan sa Barangay Kupang, malapit dyan sa Barangay Hall ng Barangay Kupang dyan sa Antipolo City. Kaya yung ating Kasado Patrol 2047, si Kuyang Dantor Beles ay nariyan po sa ereyang yan. Pakisilip lamang po ang area at lugar na iyan at may mahalaga pong sabi nga'y kinakailangang makarating sa kinaukulan sa mga nagaganap sa lugar na iyan. Alright? Ang oras ganap na alas 10:13 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, siyang pangkap sa underproof sa Maguindanao Norte Police Captain Slay. Round 1. Ayon sa Philippine National Police, siyam na pulis na ang isinampa sa investigasyon na nakamamatay na pamamaril sa isang police captain sa bayan ng Parang Lalawigan ng Maguindanao del Norte. May 4 na PCOs o ang Police Commissioned Officer at 7 PNCO o Police Non-Commissioned Officer na subject ng pre-charge investigation ng Regional Internal Affairs Service at Bangsamoro Automos Region Police. Sabi ni PNP spokesperson Colonel John Pajardo sa press briefing sa Kamkrami headquarters nitong Merkules ng hapon. Kabilang sa mga pulis na ito sina Master Sergeants Aladin Ramalan at Sheriff Balading na nauna na kabilang sa 5 suspect na nagbaril kay Captain Rolando Moralde. Sa pampublikong palengke ng bayan noong Mayo 2, ayon kay Pajardo, kabilang sa 4 na PCO ang mga Chief of Police at Administrative Officers ng Raha Buayan Municipal Police Station. Sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Matanog MPA sa Maguindanao del Norte, lumabas sa investigasyon na sina Ramalan at Balading ay nakatalaga sa Matanog MPS sa Municipal Police Station sa Raha Buayan MPS ayon sa pagkakasunod. Kapwa dinideklara na awol o absent without official leave ang 2 pulis matapos hindi magpakita sa trabaho noong Mayo 13, ilang araw matapos silang ipag-utos na palayain ng Maguindanao del Norte Provincial Prosecutor Office na nagbasura sa kasong murder laban sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Iniimbestigahan din ang 3 kasama ng biktima na pulis at 2 pulis na nasa palengke nang maganap ang shootout.
Accordingly, ay may duty na pulis sa public markets, so kasama rin. Iniimbestigahan yung sinabi na 3 pulis na supposedly kasama ni Captain Moralde during that time pero biglang nawala. During the incident, paliwanag ni Pardo, sina Ramalan at Balading ay nahaharap sa kasong administratibo dahil sa grave misconduct ang conduct unbecoming ng isang pulis. 3 pang suspect ang nanatiling malaya. Ayon sa ulat, nasa market chores ng biktima at ang kanyang mga opisyal sa pampublikong palengke ng bayan nang mapansin niya ang isang lalaki na may hawak na pistola sa baywang na kalaunan ay nakilalang si Muhyiddin Untal. Hinarap ni Moralde si Untal, ngunit lumaban ang suspect at binaril ito. Nagpaputok din siya ng likod at tinamaan si Untal. Binaril ng 5 suspect si Moralde, patay sila pala ay may kamag-anak ni Untal. Alas 10:17 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. At ito nga po ay sa pagtataguyod ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, second edition ng 2024 Contender Drill si Tinakda Hunyo 17 hanggang 28 ayon sa PAP. Ang ikalawang entry ng Contender Air Exercise ngayong taon ay tatagal mula Hunyo 17 hanggang 28. Sa isang briefing nitong Miyerkules ng hapon, sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, sinabi ang aktibidad sa pagitan ng PAP at US Air Force at kasunod ng unang edisyon ng deals na naganap mula Abril 8 hanggang 19. Mayroon na tayong nalalapit na bilateral activity sa United States Air Force sa Contender na siyang pangalawang iteration ng exercise na ito. Focus on this exercise is training for large force development, sabi ni Castillo sa isang media briefing. Ang malaking person ng development ay tumutukoy sa pagpapadala ng maraming tauhan at sasakyang panghimpapawid ng Air Force sa mga kaugnay na kagamitan sa malalayong lugar. Sinabi ng PAP spokesperson na ang pagsasanay na ito ay bahagi ng paghahanda ng PAP para sa kauna-unahang paglahok nito sa Royal Australian Air Force Pitch Black exercise na may aktwal na sasakyang panghimpapawid ng mga Pilipino na lumahok. Ang Pitch Black exercise na itinakda mula Hunyo 12 hanggang August 2 na taong ito ay nagsasangkot ng mga tauhan at sasakyang panghimpapawid mula sa higit 100 mga bansa. Ang Australian exercise ay isang perennial event at kadalasang nagaganap sa Northern Territory ng Australia. Kaya tandaan, ang Pitch Black exercise ay ang unang kailanman multilateral exercise ng PAP ay nakikibahagi sa aming mga sasakyang panghimpapawid. Ang FA-50 sasakyang panghimpapawid, Castillo sinabi, tinatayang 5 PAP FA-50s ang inaasahang makikibahagi sa multilateral exercise nito, dagdag paniya. Alas 10:19 ng umaga, ito ay hatid ng KBS, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps.
Ang oras ganap na alas 10:20 ng umaga. Alright, good morning. Good morning kay Cap Edward Panti ng Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Alright, Kuyang Edward Panti, siya po ay mayroong programa ng Munting Hiling. Kaya sa lahat po ng mga kababayan niya dyan sa lugar po ng Bayan ng Taytay, sabi nga tuloy-tuloy lamang po ang kanyang pamamahagi ng kanyang kakayahan at munting tulong sa lahat ng ating mga senior citizens, mga PWDs. Siya po ay nagbibigay ng mga gamot o maintenance, ganun din po sa lahat po ng ating mga kababayan dyan. Kaya yung pong programa ng ating Kuyang Edward Panti sa kanyang munting hiling ay patuloy nyo po lamang ikangay tangkilikin at sabi nga tuloy-tuloy din po ang kanyang pagtulong bilang bilang paggabay sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa lugar ng Bayan ng Taytay, Rizal. Kaya sabi nga po napakaganda po ng programang ito ni Kuyang Edward Panti ng Bayan ng Taytay, Rizal. At syempre binabati rin po natin ang lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lugar ng Purok 16 Clan, Bagong Pag-asa. Diyan sa Barangay Sinawal, General Santos City, diyan sa Mindanao. Siyempre sa pamumuno po ni Bai Fredelin Samal Dani Puentes. Hello, good morning, Ati Bai Fredelin. Kamusta na kayong lahat diyan? Siyempre, ganoon din po ang ating pong mga minamahal po diyang mga kababayan din diyan sa lugar na iyan. At siyempre, good morning din po kay Chaplain Frederick Berry, ang Watchman Initiative of First Divine Council, Customary Humanitarian Law. Ang mga lituntunin na kapaloob po sa Republic Act 8371, ito ay gumagarantiya sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Partikular na po sa mga katutubong blaan o katutubong mga tribo at mga batas sa mga katutubo nga po sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ang Customary Law, Self-Governance, Independent, Indigenous Cultural Communities, Indigenous People, ICCs, IPs, Inter-Tribe, Inter-Clan Recovery Programs, ay patuloy na gumagabay sa lahat po ng ating mga kababayan at mga, sabi nga po yang sa ating mga katutubong tribo. Ang Watchman Initiative Affairs, the Sovereign Institute Divine Council, and Customary International Humanitarian Law ay ito ay nagtataguyod at itinataguyod ng butihing lingkod na sina Ate Princess Sunshine Amira Magdangal, SKP President CEO Vision Keeper, at ni Kuyang Chaplain Frederick Berry, Supreme Minister Vision Keeper Worldwide. Kaya good morning po sa inyong lahat diyan. At sa lahat po ng ating mga tribo sa iba't ibang dako ng ating bansa. Alright. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, mapagpalang morning, mapagpalang umaga, syempre po happy weekend. At sabi nga Sabado naman po sa araw ng bukas, ang lahat po ng mga nagtatrabaho saan ba? Sa mga construction at sa mga lingguhang umaasa ng kanilang sweldo, sabi nga po ay matatapos naman uli 5 araw ngayon mula Lunes. Kung kaya't sabi nga makakabanding na naman uli ninyo ang inyong mga kasambahay, ang inyong mga kapamilya, ang inyong lahat ng mga minamahal na mga kaibigan. Kaya sabi nga po hinay-hinay lamang at medyo kaunting ingat sa kalusugan. Hello, good morning sa KBS RMM News TV para kay Kuyang Dan Torbeles. Magkita kayo ni Ate Marian Perez sa Barangay Court ng Dian sa Kupang. Okay, ang panawagan po ay nagmumula sa ating station manager kay Kuyang Alan Borredeos patungo kay Kuyang Dan Torbeles sa ating Kasado Patrol 47. Makikita po kayo diyan sa lugar po ng basketball court.
dyan sa Kupang. Makikita kayo ni Ate Marian Perez. Yan. Alright, good morning. Thank you for watching kay Jomari Calvero. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Sa lahat mga Calvero family. Magandang araw po sa inyo ngayong araw ng Biyernes. Alright, sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng area ng ating kapuluan. Good morning po sa inyo. At naway, palagi po kayong magdadala ng pananggalang sa init. At ganoon din po sa pananggalang sa ulan sa hapon. Kaya medyo pasma rin ang aabutin kapag hindi na pangalagaan ang inyong ikangay kalusugan. Yan. Ang oras ganap na alas 10:27 ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. PEDSA Army magsisecure ng Naval Air Base sa ilalim ng bagong defense concept. Mahalagang papel ang gagampanan ng Philippine Army sa pag-aampo ng Military's Comprehensive Archipelagic Defense Concept na naglalayong protektahan ang malalawak na teritoryo ng bansa sa dagat. Sa press briefing nitong Miyerkules, sinabi ni Army Chief Lieutenant General Roy Galido na kailangan ang mga land forces para sa pag-secure ng mga base ng hukbong dagat at hangin. Gayon din ang mga ari-arian sa loob ng mga pasilidad na ito. Dito kailangan na proteksyon, sabi niya, na pinapansin na ang mga barko ay at sasakyang panghimpapawid ng hukbong dagat kasama ang kanilang mga crew ay kinakailangan bumalik sa base para sa pagpapanatili at iba pang mga layunin pagkatapos makumpleto ang kanilang mga misyon. Ang KADSI, aside from being able to develop the capability to protect our assets, ang pinaka-importante dito ay ang pag-sustain ng protection na ito at ang sustainment ayon kay Galido. Sinabi rin niya na ang KADSI ay isang holistic national approach na naglalayong protektahan ang teritoryo at interes ng Pilipinas. Sinabi rin ni Galido na ang mga sistema ng cruise missile ng ang mga sistema ng cruise missiles ng BrahMos na ginawa ng India na nakuha ng bansa para sa pagtatanggol ng missiles laban sa barko ay nagsisilbing deterrent to a possible instruction. Dagdag pa niya, ang kakayahan ng ito ay nalilinang. Nauna rito sinabi ni Armed Forces of the Philippines na magtutuon ito sa 5 pangunahing kakayahan sa pagtatanggol: cyber system, air interdiction, surface at subsurface missile defense system. At support system, habang inililipat nito ang focus sa KADSI na naglalayong ipagtanggol ang lahat ng teritoryo ng bansa kabilang ang exclusive economic zone nito. Ang lahat ng mga pagpapabuti na ito ay bahagi ng AFP Modernization Program muling na Horizon 3 sa ilalim ng KADSI
Obligado ang AFP na ipagtanggol ang mainland territory ng Pilipinas, mga hawak ng teritoryo ng isla at mga tampok. Upang matiyak na kaya niyang isasagawa ang misyon na ito, kailangan ng AFP ng sapat na radar coverage upang makita at matukoy ang mga pangihimasok sa teritoryo ng Pilipinas, mga ari-arian na sa hangin at dagat na may sapat na kakayahan sa pagtatanggol. Cyber nagtatanggol kakayahan upang ipagtanggol laban sa mga opponent na naghahanap upang atake cyber infrastructures at missile system upang ipagtanggol ang mga critical na infrastruktura. Sinabi ng militar na kakailanganin din nila nito ang mga mapagkakatiwalaan at may kakayahang persang maniobra ng lupa para sa parehong maginoo at asymmetric warpace, credible reserve forces at logistic support system. Nitong Miyerkules, pinagdiwang ng Philippine Air Force Chief Lieutenant General Stephen Parino ang Naval Detachment sa Mabulis Island, Batanes. Isa ito sa pinakamalayo at malayong military outpost na nagsisecure sa mga hangganan ng bansa. Inilalayan ng Northern Luzon Command Chief Air Force Lieutenant General Pernil G. Buca at iba pang matataas na opisyal ng militar. Nilibot ni Parino ang pasilidad at tumanggap ng information briefing mula sa mga tauhan na nakadistino sa Naval Forces Northern Luzon na nakakuha ng mahalagang kaalaman tungkol sa kahandaan ng operasyon at estrategikong kahalagahan ng detachment. Nakipagpulong din si Parino kay Batanes Governor Marilo Cayco upang mapaunlad ang matatag na relasyon sibil-militar at lakayin ang mga bagay na may kapwa-interes hinggil sa seguridad na nagpag-unlad ng lalawigan. Alas 10:33 ng umaga. Nagpapasalamat din ang KBS RMM News TV sa maagap na tulong ng CPUC sa tanggapan ni Colonel Reynaldo Makalalad sa agarang pagpapapunta sa Barangay Kupang sa tawag ng KBS RMM News TV. At binigyan na po ng aksyon ang tensyon na nangyayari po doon sa lugar po ng Barangay Kupang dyan sa Vergara Compound Homeowners Association. Dyan po sa pumumuno po ng mga incorporator at mga BODs sa butihing chairman of the board at president ng Vergara Compound. At nagtungo na po doon ang team ng CPUC natanggapan ni Colonel Reynaldo Makalalad sa agarang pagpunta sa Barangay Kupang sa tawag ng KBS RMM News TV. Maraming salamat po, Colonel Reynaldo Makalalad ng Antipolo City ng CPUC. Sa agarang po ninyong pagtugon doon po sa lugar po na nagaganap na tensyon dyan po sa lugar at area ng Vergara Compound Homeowners Association ngayong umaga. Ang oras alas 10:35 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright mga kababayan, nasa linya po ang ating Kasado Patrol 47.
upang magatid ng malagang balita. Si Kuyang Dan Turbeles, Kuyang Dan, standby report. Alright, nasa linya po ang ating Kalsado Patrol 47. Si Kuyang Dan Turbeles, siya po ay nasa area at lugar ng lalawigan ng Antipolo. May malaga po siyang pag-uulat. Alright, Kuyang Dan Turbeles, standby report. Kalsado Patrol Report. Nasa linya po ang ating pong makisig na Kalsado Patrol, si Kuyang Dan Turbeles. Alright, Kuyang Dan, good morning. Magandang umaga, Kuya Arnold. Copyright, maganda bang ano yan? Loud and clear, Kuyang Dan. Sige, go ahead. Ano na lang sa video call, i-video call ninyo ako dahil nandito ako sa Vergara compound. Alright, sige. At gagawin ng ating VA. Sige. Spokesman dito, yun spokesman. I-video call. Alright. Standby ang camera diyan at nang sa gayon ay makita natin ang kaganapan dyan sa area at lugar ng Vergara Homeowners Association dyan sa area at lugar ng St. Ant Maria Corazon dyan sa Barangay Kupang, Antipolo City. Nandun po ang ating Kalsado Patrol 47, si Kuyang Dan Turbeles, upang magatid ng mga pangyayari na nagaganap sa lugar na iyon. Kung kaya, Kuyang Dan, standby report. Ang oras ganap na alas 10:38 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kalsado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Kuyang Dan, pakiano ang iyong camera diyan, ang iyong signal. Ang oras ganap na alas 10:38 ng umaga. Ito ay inihatid ng Kalsado Broadcasting Service. RMM News, radyo na dyaryo pa. Alright, Kuyang Dan, pakiupi ng iyong camera. Alright? Alright. Nakasarado ang camera nyo dyan. Paki-open. Teka. Yan. Alright. Okay. Paki-open ang camera. Medyo ay kangin nakasara ang camera nyo dyan. Nasa linya ang ating Kalsado Patrol 47, si Kuyang Dan Turbeles. Diyan po sa nagaganap na tension po dyan sa Vergara Homeowners Association. Tension po ba? Kaya malalaman po natin ang kanyang pag-uulat. Alright, Kuyang Dan. Kuyang Dan. Alright, si Kuyang Dan nasa linya. Alright, Kuyang Dan, good morning. Yes, maraming salamat, Kuya Arnold. Nakikita ba, okay na ba dyan sa itong... Okay, sige. At nakikita na. At medyo itungo mo lang o yung camera. Para na sa gayon ay talagang kitang-kita na. Ito, Kuya Arnold, kita ba dyan? Okay, sige. Okay, alright. Magbukas kayo ng monitor dyan para makita ng lahat diyan.
mayroon tayong kakapanayamin dito na spokesman o kanilang advisor. Sir, magandang umaga. Ang atin anchorman ay walang iba kundi si Arnold Lambuco dito sa TV, sa Aramin News TV, sa Balitang Kasado. Dahil ito nga ang problema ni Owners Association, matatagpuan dito. Ito nga Kuya Arnold, matatagpuan ito dito sa may Maria Corazon Barangay Kupang. Malapit lang ito sa may barangay. Kuya Arnold, ano? At hello. Okay, go ahead, Kuyang Dan. Ito ay kakapanayamin natin ito si ano pangalan mo, sir? Datino, itong advisor na rito. Ilan na pamilya kayo rito na lugar na ito? Alit 26 that's Alright, bagyan na marinig. Kuyang Dan, paki ko ng mic sa kanya. Bali 1,600 square meters po ang kabuang lote nito at ang initial member po namin ay nasa 26 members. 26 member, Arnold, alit ngayon, nagkakaroon ng problema dahil doon daw mayroong mga pumasok dito na basta na lang nagtayo dito, nag-structure. Ngayon, pag ngayon Manila, ngayon mukhang mayroon daw ngayon, mayroon na bagong nagtatayo dito. Nasaan na ang pinatayo nila ngayon dito? Nando po sa ilang Ilan tayo? Bakit hindi nagsalat? yung kasalukuyan po, nasa 3 po yata yung nag-illegal construction. Kumbaga 3 tao. 3 bahay. So yung ito ang nagiging problema nila ngayon dito sa Vergara Compound. Itong lugar na ito. Kaya paano ninyo maaasahan ngayon dahil ito nakatayo na ba yung kahoy lang? Kasalukuyan po nilang itinatayo yung kubo at ayon po sa batas ng anti-illegal squatting, hanggat yan po ay ginagawa at wala pong nakatira, pwede pong ibahin yan. So, hindi po kami ng assistant sa SEPOC ng Antipolo City, pero din sa Palisay upang gibahin po namin ito at assistant na kami. Po, para makombat po namin yung illegal squatting o yung pagtatayo ng illegal structures dito o building. Bali yun, Kuya Arnold, yung kanila ngayon problema dito dahil dapat ito ay bago pa magtusok ng isang poste ay hinadlangan na ng mga opisyalis o mga membro dito na legal na naninirahan dito sa nasabing Vergara Compound. Kuya Arnold. Kuya Arnold, anong masasabi mo dito sa kanila na itong nangyayari dito sa compound ng Vergara? At sa ating palagay diyan ay ikangay ang katanungan pa natin diyan ay hindi naman dapat kinakailangang ang masunod diyan ay yung mga illegal settler na yan. Kung hindi sabi ngay lehitimong asosasyon yan, di ba Kuyang Dan? Oo, lehitimo nga ito. Batay ayon sa kanila. Ang sinasabi nga natin, ang isang tao, pag pupunta sa isang bahay, kahit kamag-anak mo man o hindi mo kakilala, kakatok ka sa pintuan. Di ba? Alright, tama yun. At sabi nga meron naman tayong pamunuan diyan tulad ng mga barangay peace and order. Ay dapat din sabi nga sila ay makialam diyan at yung lalo na po yung ating SIPOC. At sa tingin ko yung SIPOC ay nagtungo na diyan sa lugar na iyan. Ayon sa pagkakabanggit dito sa ating palatuntunan. Pag-ugnayan pa lang sila ngayon upang pumunta dito itong sinasabing SIPOC doon sa proper Antipolo sa may City Hall, City Hall. At ngayon ito nga kung ano ang gagawin niya dito na antabayanan siguro nila kung paano ang gagawin ng SIPOC naman dito sa 3 nagtayo na sinasabing mga illegal settlers. Ano kayo? Ito ang masasabi ko dito ngayon sa pangyayari dito itong nagtayo. Yun nga po, naka-schedule po yung nag-ibain namin ngayon
Inaantay lang natin yung assistance ng SEPOC na nandyan sila, ganun din ang barangay para maagapan kung ano man po yung ma-anticipate kagad kung magkakaroon ng kaguluhan. Yun po ang pinaka lang natin. Ang ipapatupad po natin ay paglaban o pagkombat sa anti-squatting law. At yun po ay nasa batas. Karapatan namin bilang lehitimong asosasyon na rehistrado sa DSOD at minimaintain namin itong aming lugar, karapatan po naming pangalagaan at ipaglaban. Oh, yun, Kuyang Arnold, ang sinabi ng spokesman na, ano pangalan mo, Kuyang? Catino Dasmariñas. Si Catino Dasmariñas ang spokesman or secretary? Ay, sir. Advisor. Subalit, Kuyang Arnold, yung sinasabi mo partang barangay, mukhang tila hindi nakikialam marahil dito dahil alam mo naman ang politika. Pag hindi sila sa kanya, hindi matutulungan siguro. Yun ang aking pagkakaalam siguro. At hindi lamang ito, Kuyang Dan, ngayon nangyari at maraming ulit na yan na nagiging talakay natin sa ating palatuntunang Gabay at Patnubay na sabi nga ay dahil sa yang lugar na naisakop ng barangay Kupang ay dapat lamang makialam. Diyan ang ating barangay para pamag-itanan yung mga tensyon o salimutan nangyayari diyan. O kaya lang kayang Arnold at yung na ng Pangulo ni Madam Perez na ang pamunuan ng barangay ay mukhang walang pakialam sa nasabing sitwasyon. Marahil nilapit na yata ito nila doon at ito ay hindi naman umaaksyon. Sa makatuwid ay ayon sa binabanggit dito ng ating concerned citizen ay walang kwenta talaga ang barangay kung magkaganon. Ibig sabihin, hindi sila nakikialam sa anumang tensyon o kaguluhan nangyayari diyan. Marahil dahil kahit ng luma na pamumuno ni Barangay Captain Abilia noon at ngayong kasalukuyan, lumapit na sila, hindi natin alam kung ito ay makikialam para sa pagsasaayos dito sa mga usapin sa lupa na ang mga lehitimo na natira ay hindi dapat napasukin ang sinasabing area o compound dito sa lugar, lalo na dito sa Vergara compound. At kailangan malaman din natin, Kuyang Dan, yung mga nagtatayong yan, kung sino yung may utos sa kanila, sino yung may kangik-sino itong mga taong ito. Sapagkat base sa batas ay bawal talaga na sila ay magtayo ng bahay nang walang kapahintulutan ang mismong may-ari diyan o ang asosasyon. Ito mamaya atin tutunguhin, alamin naman natin sa kanila kung sino ang nagpahintulot sa kanila. Dahil ika nga sinasabi natin na pag pumasok ang isang tao sa bahay ng may tao ay dapat kakatok bago siya papasukin. Kumbaga, magpaalam siya kung siya ay papayagan o hindi, kung bakit siya ay magtatayo, ano ang kanyang mga layunin, at kung gusto ba nang magkaroon ng bahay, magkipag-cooperate ka sa pamunuan o manggugulo lamang. Yan ang ano natin. Kaya mamaya pupunta natin itong lugar, magpapasama tayo doon. Alright, may ilang pang katanungan tayo kay Catino. Catino, good morning. Si Kuyang Arnold, ang angkor ng Gabay at Patnubay. Kamusta naman yung kalagayan ng homeowners diyan sa inyong lugar? Medyo payapa naman po. Ito lang medyo nagugulo dahil dito sa mga illegal settlers na sumisistema na naman. Yung iba pong may bahay dito na nakapag-illegal settlers na dati ay hindi na po namin pinapakialaman dahil ito po ay mayroon na silang kaso sa building code at yung iba ay nagka-warrant na at nagka-piyansa na. So hindi po namin ginagalaw yung mga kubo dito, hinahayaan namin na inaantay lang namin lumabas ang court decision nila para sila ay tuluyan ng lumisan. However, may mga bagong sumisistema ngayon na ito nga pong tatlo na to ay nagtatangkang magtayo ng kubo. Ngayon na Kuyang Arnold, naunawaan naman po natin na ang barangay ay wala pong pakialam sa isyong lupa. Hindi po sila pwede makialam dyan, naintindihan po natin yan. Pero, ang concern lang po natin ng assistance po, naka-standby lang sila para makapasipay kung ano man yung
posibleng gulo na magaganap. O, diba? So, yun po lang nila. Hindi na makikialam, hindi mangunguna dahil kami po ang gagawa. Ang kailangan po namin ay naka-standby lang sila para ma-anticipate kung meron na rin kaguluhan. Yun po ang pwede nilang gawin at hindi po sila pwede makita dito ng palupa. Alam po natin. At tayo ay magkipag-ugnayan sa tanggapan ng ating barangay kapitan dyan kay Kapitan Papel upang malaman niya yung mga nangyayaring yan. Siguro ay hindi naman lingid na yan kay Kapitan Papel yung nangyayaring iyan. Kaya kinakailangan karampatang makarating sa kanyang kaalaman na itong nangyayaring ito ay matagal ng problema ng mga lehitimong residente ng Vergara Homeowners Association ang mga ganyang klase ng problema. Kung kaya't sa pamagitan ng ating palatuntunan, ito ang ating magiging tuntungan upang makarating sa kinaukulan ang mga hinaing ng ating mga kababayan diyan. Kung kaya't sa tanggapan po ng ating sipok, sa panguna po ni Colonel Reynaldo Macalalad, sila po ay magipag-ugnayan at ikangay tutungo sa lugar na yan upang ayusin ang anumang problemang iyan na ginagawa ng mga illegal settlers. Okay, may karagdagan pa po ba kayong mensahe, Kuyang Tino? Katino? Go ahead po. Noong nakaraang buwan po ay nag-courtesy call na tayo kay Kapitan Papel at pinaunawa natin na yung mga nagrereklamo dito ay pinaunawa na natin kay Kapitan na hindi obra yung kanilang nirereklamong daanan na sinara daw. Sinabi po natin na hindi po talaga right of way yun. Yun po ay bahagi ng lote at pinakita po natin yung ating subdivision plan dyan. At naunawaan po yun ni Kapitan na hindi pala tama yung reklamo hinggil sa asosasyon. Pangalawa po, binigyan ko rin ng kopya yung isang staff ng barangay upang ipakita kay Kapitan na itong grupo po na to ay ang nagreklamo kay Kapitan sa usto, sa Ismiri, na inireklamo po itong mga kinaukulan na to sa Office of the President at sa Ombudsman. Pati po si Kapitan, nireklamo po ng mga yan. Pero si Kapitan at binito ko lang na reklamo nila pero lapit ng lapit. So, ito po ay in-address natin kay Kapitan. Ito na lang si Kapitan at yung ng barangay ay hindi po nakaunawa doon. Sino bang kapitan? Ito ngayon kasalukuyang kapitan. Yung Kapitan. Ngayon po, yung Kapitan po si Kapitan Papel. Okay. Kaya bagayan mo na akin pag-punta sa Vergara compound dito sa may bilik ang so, Kuya Arnold, mula sa akin babalik ako. Okay, alamin mo, Kuyang Dan, yung parte ng mga taong pumasok dyan ng walang paalam na hindi naman ng miyembro ng homeowners ng Vergara. Kaya pakialamin din ang kanilang side at ang sa gayon ay malaman ng ating kinaukulan. Marat ikangin nakatutok ngayon ang ating pamalaang lungsod ng Antipolo at sila ay nanonood ngayon sa ating palatuntunan. Alright, Kuyang Dan. Okay, ako'y pupunta doon mamaya-maya. Tutungin natin itong mga nag-illegal na ito. At para ma-interview kung yung kanilang panig naman. Sige, back tayo, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 47 mula pa rin dyan sa lugar ng Barangay Kupang, dyan sa Vergara Compound Homeowners Association. Alright, Kuyang Dan Torbeles. Thank you. Ang oras ganap na alas 10:54 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan.
Mahigit na binabantayan na OFW sa ilalim sa neck surgery, isa pa sa ICU dahil sa turbulence. Round 1. Ready, go! Mahigit na binabantayan ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon sa 5 Pinoy na nasugatan ng makatagpo ng matinding kaguluhan ng kanilang sa Singapore Airlines flight mula London patungong Singapore Martes. Sa isang advisory nitong Webes, sinabi ni DMW na ang babaeng Singapore-based overseas Filipino workers na naunang naiulat na nagtamo ng fracture sa liig na ang mga pinsala sa likod ay nakatakdang sumailalim sa operasyon. Wala pang impormasyon sa mga opsyon na sa paggamot sa operasyon para sa kanyang mga pinsala sa likod, ngunit sinabi ng DMW na ang kanyang kondisyon ay matatag bagaman na sensitibo, samantalang ang 3 pang Pilipino, isang pamilyang may 3 miyembro na binubuo ng 2 taong gulang na sanggol na lalaki ang kanyang ina, isang Pilipina staff nurse na nakabase sa United Kingdom at ang kanyang asawa ay nasa matatag na kalagayan. Ayon sa DMW's Migrant Workers Office sa London, ang ina ay permanenteng residente ng UK habang dependence visa naman ang kanyang asawa. Iniulat din ng MWO London na ang ika-5 pasahirong Pilipino na isang 62 anyos na lalaki ay kasalukuyang nasa intensive care unit matapos mawala ng malay. Binabantayan ng mga doktor ang kanyang kalagayan para sa karagdagang pagsusuri at paggamot. Isang pamangkin na nakabase sa Bangkok ang tumulong sa kanya, sabi ng advisory. Noong Martes ng hapon, ang flight ng Singapore Airlines SQ321 ay naiulat na ang 10 oras na flight nito mula sa London patungong Singapore nang ang midway through meal service ay tumama ang matinding turbulence. Isa ang namatay at 71 iba pa ang nasugatan. Wow, thank you. Good morning kay Ate Helen Grace Baldostamo. Thank you for watching. 10:58 ng umaga. Samantala, Pinoy, binalaan sakit sa tag-ulan. Wow, thank you. Nagbabala ang isang health expert nitong Huwebes na ang mga Pilipino laban sa may infeksyon sa tag-ulan tulad ng dengue at leptospirosis dahil sa lumilipat ang panahon mula tag-init hanggang tag-ulan. Yung tubig baha, kontaminado iyan doon sa ihi ng daga, wherein you have the leptospirosis. Maliban diyan ay nandoon pa rin yung dengue, kasi nga ang dengue naman wala na mga pinipiling buwan. Iyan year-round ang dengue, nandoon talaga yan. Ayon kay Philippine College of Physicians President Ron Jean Sulante sa panayam ng Bagong Pilipinas Today. Ayon kay Sulante, isang infectious disease expert, karaniwang tumataas ang kaso ng dengue sa mga highly urbanized areas tulad ng Metro Manila, Central Luzon at Cebu. Ito yung mga hotspot na minomonitor namin every now and then. Kahit summer, then sip agad na rainy season ang paglipat ng panahon. Ayon, kapag ang mga lamok ay nabalisa, lumalabas at mabilis na dumarami, ang mga tao ay mas nanganganib na magkaroon ng dengue, sabi niya. Ang dengue ay dulot ng virus na kumakalat ang lamok sa mga tao. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagkahilo, pantal, pananakit sa likod ng mga mata, pagsusuka at pamamaga ng glandula. Itong Lunes, siniulat ng Department of Health na bumaba sa 5,211 ang kaso ng dengue noong Abril 7 hanggang 20 mula 5,380 noong Marso 2024 hanggang Abril 6.
umabot sa 59,267 dengue cases na may 164 na namatay ang naitala mula January 1 hanggang May 1 ngayong taon. Binalaan din ni Solante ang lahat laban sa chikungunya at Zika, infeksyon na dulot ng parehong lamok na kumakalat ng dengue ang mga inspeksyon sa respiratory tract tulad ng COVID-19, pneumonia at influenza at karaniwan din tuwing tag-ulan. Mayroon tayong bago ngayong iyong respiratory syncytial virus na pwede ring makakause ng severe pneumonia, especially doon sa mga may edad, sabi niya. Dagdag pa niya, dumarami ang mga kaso ng kagat ng hayop sa San Lazaro Hospital at kailangang mabigyan ng mataas na kaalaman ang publiko tungkol sa mga libreng jabs na magagamit para sa sakit ng ito. May iwasan ang bakuna. Nauna, rito sinabi ni San Lazaro Hospital na may hawak silang mga 3,000 pasyente araw-araw para sa anti-rabies vaccinations. Nagtala ang DOH ng 89 human rabies cases na pawang nagresulta sa pagkamatay mula January 1 hanggang Marso 16, 2024. Why, thank you. Alas 11:01 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper. Samantala, bill na nagbabawal ang TikTok at iba pang foreign advisories controlled apps inihain. Round 1. Ready, go! Inihain na sa Kamara de Representantes ang panukalang naglalayong ipagbabawal ang mga aplikasyon kontrolado ng mga dayuhang kalaban tulad ng TikTok. Inihain ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. nitong Huwebes ang House Bill 10489 na naglalayong ipagbawal ang pamamahagi, panatili at pag-update ng anumang apps na kontrolado ng isang dayuhang kalaban sa loob ng Pilipinas. Ang panukalang batas ay dapat magpahintulot sa Pangulo na nagtakda ng anumang dayuhang bansa sa magiging kalaban o banta sa pambansang seguridad at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Nagpahayag ng paalala si Abante na ang sikat na social media apps na TikTok na kontrolado ng ByteDance na nakabase sa China ay nangungulikta ng sensitibong data ng gumagamit sa nagbibigay daan sa pamahalaan ng China na maimpluwensyahan at hubugin ang opinyon ng publiko. Kaya maaaring gamitin ng China ang rekomendasyon ng nilalaman ng TikTok upang mapalakas ang maling impormasyon, isang pag-alaala na lumalaki sa Estados Unidos at tumantong sa pagpasa ng isang batas. Pagbabawal sa TikTok sa US, aniya at idinagdag na ipagbawal din ng India ang TikTok kasamang iba pang mga apps na nilikha ng Chino. Ipinagbabawal din ang panukalang batas ang mga serbisyo sa pag-host ng internet sa bansa na sumusuporta sa mga aplikasyon na ito na kinukontrol ng dayuhang kalaban. Ayon sa epektibong higpitan ang mga bagong pag-download ng mga banyagang kalaban na kinukontrol ng mga aplikasyon at pakikipag-ugnayan sa nilalaman nito. Layunin nito na mapigilan ang pamahalaan ng Pilipinas ang paggamit ng mga aplikasyong ito o anumang makabagong teknolohiya o pampublikong utility na gagamitin ang mga dayuhang kalaban bansa upang banta sa ating pambansang seguridad at integridad ng teritoryo, sabi ni Abante. Tinukoy niya na pinalalim ng China ang ugnayan ng mga kritikal na infrastruktura sa Pilipinas na nagtatampok sa mga kumpanyang Chino ay nagmamay-ari ng 40% bahagi kapwa sa National Grid Corporation of the Philippines. At dito, telecommunity ang iyong mga kaayusan na ito ay dapat maging sanhi ng pag-aalala bilang mga kumpanyang Chino ay pag-aari ng PRC, Public of China, or People's Republic of China, at sa pamamagitan ng extension ng Chinese Communist Party. Sabi niya sa ilalim ng panukalang batas,
ang mga lumalabag na namamahagi, nagpapanatili o nag-a-update ng naturang foreign advisory control apps ay nahaharap sa pagkakakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon at multa mula 5 milyong piso hanggang 10 milyong piso. Samantala, ang mga nagbibigay ng internet hosting service upang suportahan ang mga apps na ito ay dapat parusahan ng pagkakakulong ng 3 taon hanggang 6 na taon at multa ng 500,000 piso hanggang 4 na milyong piso. Why, thank you. Alas 11:06 ng umaga. Samantala, pagtanggal sa execution ban victory para sa mga Filipino seafarers ayon sa mambabatas. Round 1. Ready, go! Tagumpay para sa mga seafarers ang pagtatanggal sa kontrobersyal na provision ng Magna Carta o Filipino Seafarers na mag-uutos sana sa pagbabayad ng execution bond ayon sa Senador Risa Hontiveros nitong Huwebes. Pinuri ni Hontiveros ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee sa pagbasura sa provision na nagsabing makakatulong ito sa mga tao ang panalapi ay naipit. Dahil sa mga gastos sa medical, mas masalimot man ang ating pinagdaanan, sa wakas ang ating pakikibaka ay nagbunga ng panalo para sa ating mga seafarers, she said in a news release. Aniya kung natili ang probation, kailangan sana nito magbayad ng bond ang mga seafarers bago ibigay sa kanila ang monetary benefits na nagmumula sa kanilang kapansanan. Aniya, sa tuluyang pagsulong ng panukalang batas, mas mabibigyan ng proteksyon ang mga Pilipino seafarers laban sa mga pang-aabuso at paglabag sa kanilang karapatan at kapakanan. Ang batas na ito ay para sa bawat seafarers na tinatawag na bagong bayani dahil sa kanilang kontribusyon sa ating bansa at siyempre sa kanilang pamilya. Naririnig namin kayo mga kababayan, sabi niya. Noong Miyerkules, pinagtibay ng Senado na ang Magna Carta o Filipino Seafarers na inihain sa ilalim ng Senate Bill No. 2221 at House Bill No. 7325 na nag-aangad sa protektahan ang karapatan at pangkalahatang kapakanan ng mga Filipino seafarers. Itaguyod ang kanilang buong trabaho at matiyak ang pantay na oportunidad sa industriya ng dagat. Noong 2022, ang mga Filipino seafarers ay bumubuo ng hindi bababa sa 25% ng mga global sailors o mga 489,000 na deploy sa buong mundo. Umabot sa 6.14 bilyong US dollar ang remittances mula sa mga shippers at maritime workers noong 2020. Kaya sila ang nangungunang nag-aambag sa gross domestic product ng bansa. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron P. Salo, ang ratifika ng Magna Carta o Filipino Seafarers ay tanda ng resounding victory for our maritime industry benefiting ship owners ng manning agencies at 3 na sa ating mga seafarers. Ang batas na ito ay nagpapatibay sa kanilang mga karapatan, kaligtasan at kapakanan, sabi niya. Ayon kay Salo, ang pagratipika sa panukalang batas ay hindi lamang isang legislative victory, kundi isang kolektibong deklarasyon ng suporta ng Kongreso para sa pagitan ng ambisyon ng Pangulo sa muling buhayin ang sektor na dagat ng Pilipinas. At inihanay ito sa mahigit na pamantayan sa buong mundo, lalo na ang itinakda ng European Maritime Safety Agency. Sa batas na ito, nagtatakda tayo ng global standard. Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod o pagtugon
sa pamagitan ng halimbawa tungkol sa pagpapakita ng mundo kung gaano natin ipapahalagahan ang mga tapat na individual na nagpapagana sa ating pinagmamalaki na tradisyon sa dagat, sabi niya. Hayaan ang batas na ito ang maging hangin sa mga layag para sa bawat Pilipinong mandaragat. Sinusuportahan ka iyong bansa, tinitiyak ang isang mas maliwanag na mas ligtas na kinabukasan. Why, thank you. Alas 11:10 ng umaga, ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, mga mambabatas na prove divorce na dungisan ang kabanalan ng pamilya kasal ayon sa CP. Ipinagkalo ng mga mambabatas sa Kamara de Representantes ang bumoto pabor sa absolute divorce bilang kanilang utos na konstitusyon na protektahan ang kabanalan ng kasal at pamilya ayon sa isang opisyal na Catholic Bishop Conference of the Philippines. Nitong Webes, sa kabuuan ng diborsyo ay laban sa pamilya, pag-aasawa at pag-aasawa, sabi ni Father Jerome Susiliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, sa isang panayam sa telepono. Hindi na raw kailangan ng legislation ng diborsyo sa Pilipinas. Ang katotohanan ay manatili na ang diborsyo ay hindi ang tunay na solusyon sa mga problemang union. Mayroon kaming umiiral na mga legal na remedyo sa paghihiwalay ng mag-asawa at gayon pa man na magpapasya ang Kongreso na magdagdag ng higit sa dagdag niya. Bumoto ng 131 pabor, 109 laban sa 20 abstain. Inaprubahan ang mababang kapulungan nitong Miyerkules sa ikatlo at huling pagbasa. Ang panukalang magsasabatas ng ganap na diborsyo sa Pilipinas. Ang panukalang batas ay naglalayong nag-i-institute sa ganap na diborsyo bilang isang alternatibong paraan na paglusaw sa isang hindi maibabalik na nasira o dysfunctional na kasal sa bansa. Ang Vatican City at Pilipinas lamang ang dalawang bansa sa mundo na nagbabawal sa diborsyo. Why, thank you. Alas 11:13 ng umaga. Ito ay atid ng KBS, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, publiko hindi kailangang maalarma sa mga bagong variant ng COVID-19 ayon sa health expert. Sinabi ng health expert Webes na hindi kailangan ang mga alarma ng publiko ang bagong COVID-19 variant na KP2 at KP3 dahil mababa ang panganib na sa kalusugan ang panganib sa kalusugan ayon kay infectious disease expert at Philippine College of Physicians President Ron Jean Sulante. Ang mga tinatawag na flirt variants na mutation ng GN1 variant ay hindi katulad ng Delta o Alpha na may mataas na panganib sa maospital. Ang mga bagong strain na ito ay karaniwang mga upper respiratory tract manifestation, bahagyang ubo, bahagyang namamagang lalamunan, plema, kuminsan ay pananakit ng katawan. Karamihan sa mga ito ay banayad at self-limiting sintomas, sabi niya sa isang panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon. Sa pagtukoy sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore dahil sa mga variant na ito, sinabi ni Sulante na ang naturang pangyayari ay temporary uptick lamang at hindi na ito magpapatuloy. Unang-una, hindi po tayo dapat maalarma because this is just an ordinary uptick. Ibig sabihin, hindi ito tuloy-tuloy na lumalago ang infection, hindi gaya noong 2021 or 2020, sabi niya.
Gayunpaman, kailangan pa ring maging maingat ang mga Pilipino sa pagkuha ng COVID-19 dahil ang mga mild symptoms ay maaaring maging matindi, partikular sa mga matatanda at mga immunocompromised. Bagamat lubos na nabakunahan ang karamihan sa mga Pilipino laban sa COVID-19, sinabi ni Sulante na lahat ay nanganganib sa namahawakan ng mga bagong variant dahil ang mga nakaraang jabs ay hindi nagbibigay ng proteksyon laban dito. Sa katunayan, may mga bagong formulated updated vaccines na pero wala pa sa Pilipinas. He said na narito iniulat ng Department of Health ang 877 bagong kaso ng COVID-19 mula Mayo 7 hanggang 13, 2024 na may average na 125 kaso na naiulat kada araw, 5 pagkamatay ang naitala sa pagitan ng Abril 30 at Mayo. At 13 hanggang Mayo 12, 11% lamang o 199 mula sa 1,117 dedikadong COVID-19 intensive care unit bed ang inakupa, 1,238 o 13% lamang ang dedikadong COVID-19 non-ICU beds ang ginamit. Pinayuhan ni Sulante ang lahat ng magsuot ng face mask ng maayos lalo na sa mga lugar na masikip. Pinayuhan din niya ang mga may sintomas ng respiratory illness na magpahinga sa bahay at kumonsulta agad sa manggagamot upang maiwasan ang posibleng pagtaas ng COVID-19 infections. Why, thank you. Alas 11:17 ng umaga. Samantala, preventive suspension hindi mapagbibigyan ni Go sa paghahangad ng re-election COMELEC. Round 1. Ready, go! Maaaring humingi ng re-election si Mayor Alice Go na midterm poll sa susunod na taon sa kabila ng nakaambang preventive suspension laban sa kanya ayon sa Commission on Elections. Nitong Huwebes, kapag sa suspend ang isang local official, yun naman ay hindi final conviction o judgment sa isang kaso. And meantime, makakatakbo po siya, pahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa isang panayam. Gayunpaman, sinabi niya ang iba pang mga singil na maaaring isang palaban kay Go ay isang hiwalay na bagay. Of course, hindi natin pinag-uusapan ng ibang kaso na pwede i-file sa kanya, ayaw natin i-preempt. Ang maaaring ma-file na sa kanya na kaso ang sa atin kung sakali tatanggap natin ang kanyang certificate of candidacy, sabi niya. Naunang iniling ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman na ilagay si Go sa ilalim ng preventive suspension upang maiwasan ang pag-iimpluwensya nito sa investigasyon sa kanyang pagkakakilanlan at posibleng kaugnayan nito sa isang Philippine offshore gaming operator or PUGO sa kanilang bayan sa naunang na-raid ng mga law enforcer. Ang Office of the Solicitor General ay lumikha ng isang special na koopunan upang tingnan ang mamamaya ni Go at matukoy kung siya ay labag sa batas na umahawak o nagsasagawa ng isang pampublikong tanggapan. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, kapag naibak by proof na ang katotohanan, ito sisimulan na nila ang go warrant to proceeding para mapatalsik ang taong may kinalaman. Sa ilalim ng Ombudsman Election Code, ang sinumang tao na idiniklarang baliw o walang kakayahan o nahatulan ng huling hatol para sa subversion, insurrection, rebellion o para sa anumang pagkakasala na may parusa na hinggit sa 18 buwan o para sa isang krimen na kinasangkutan ng moral turpitude ay dapat na diskwalipikado na maging isang kandidato. Why, thank you. Alas 11:20 ng umaga.
you. Samantala, 119 milyong pisong kalsada flood control project natapos na sa Pampanga, Sambusor. Round 1. Ready, go! Nakikinabang na mga residente ng isang agricultural community sa Central Luzon at mga nasa mababang lugar sa isang bayan sa Zamboanga Peninsula sa road concreting at flood control project na nakakahalaga ng 119.17 milyong piso na natapos ng Department of Public Works and Highway DPWH. Sa isang balita Webes, sinabi ni DPWH Region 3 Director Roselier Tolentino na ang 64.17 milyong piso Kaulaman River Irrigation System Main Canal Service Road sa Barangay Dampi, Florida Blanca, Pampanga ay nagbigay ng mas madaling akses sa isang irrigation facility sa lugar. Aniya, sakop ng proyekto ang dalawang bahagi na binubuo ng road paving gamit ang Portland Cement Concrete pavement na may provision ng slope protection structures at retaining wall. Natapos ang DPWH Pampanga 2nd District Engineering sa ilalim ng Section A ng Walaman River Irrigation System, Main Canal Service Road, isang konkretong kalsada at slope protection na may sukat na 513.1 metro at 524 metro ayon sa pagkakabanggit. Samantala, kabilang sa Section B ng Service Road ang pagtatayo ng 1.37 kilometrong kalsada, 1.36 kilometrong slope protection at 1.23 kilometrong retaining wall. Bukod sa pagpapahusay ng produktibidad ng agrikultura ay sa pamagitan ng mabisa at mapapanahong paghahatid ng mga produktong sakahan, sinabi ni Tolentino na ang simentadong kalsada ay nagbibigay din ng maginhawang ruta para sa mga motorista at sa mga naglalakbay sa publiko. Ang road project ay nasa ilalim ng kalsada tungkol sa patubigan program na may pundo na nagmula sa 2023 General Appropriations Act. Samantala, mas protektado na ngayon ang mga mababang komunidad laban sa pag-agos mula sa Dipolo River sa pagkumpleto ng flood control structure ng pagkakahalaga ng 55 milyong piso sa bayan ng Ramos Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ayon kay DPWH Region 9, Director kaya Munbao Dia, ang proyekto sa Barangay Katipunan ay kinasangkutan ng pagtatayo ng 228.4 metrong slope protection sa may 2 metrong lakad. Panatag na ngayon ang mga local folks dahil alam niyang mayroon silang matibay na istruktura upang mapangalagaan ang kanilang mga tahanan at kabuhayan mula sa mga hindi magagandang insidente na dulot ng labis na pagbaha lalo na kapag maulan o bagyo, sabi niya sa isang pahayag. Bukod sa pagtaas ng flood resilience, nakakatulong din aniya ang istruktura, pangangalaga ng lupa at maibsan ang pagkasira ng ilog at flood control project ay isinagawa ng DPWH Zamboanga del Sur per First Day. Why, thank you. Alas 11:24 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMN News ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper. Samantala, Muntinlupa Mayor humingi ng hustisya sa pagpaslang sa punong barangay. Round 1. Ready, go! Inutusan ni Muntinlupa Mayor Rapi Biaso nitong Huwebes ang lokal na pulisya na iharap sa hustisya ang mga nasa likod ng pagpatay sa isang punong barangay sa lungsod. Sa isang payag, inatasan din ni Biason ang Operation Center na lungsod ng ripasuin ang mga closed-circuit television camera sa lungsod upang makatulong sa pagtukoy sa mga nasa likod ng krimen. Walang uwang ang karahasan sa Muntinlupa, kinukundina ko ang karumaldumal na pagpaslang kay Kapitan Kaok
Loresca, hindi po natin titigilan ito hanggang makamit ang hustisya, sabi niya. Nakiramay din si Biason sa naiwang pamilya ng biktima sa ulat. Sinabi ng Muntinlupa City Police na si Barangay Bully Chairperson Ronaldo Kaok Loresca ay binaril ng dalawang hindi pa nakikilalang tao sa harap ng isang sneaker sa apparel store sa kahabaan ng Manuel L. Quezon Street sa nasabing barangay dakong alas 10:16 ng gabi nitong Miyerkules. Tumakas ang mga salarin sa nakasakay sa motorsiklo patungo sa sukat matapos ang insidente. Ayon sa isang testigo, nakasuot ng shirt ang isa sa mga suspek na may lugon ng ride healing up na joyride habang ang isa naman ay nakasuot ng itim na pulo. Dinala ang biktima sa Asian Hospital ngunit kalaunan ay sumuko sa kanyang mga tama ng baril. Wow. Thank you. Alas 11:26 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Yan ang kabuuan ng ating mga balita mula sa buluwagan ng ating balitaan. At syempre naman po, nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod sa lahat ng ating mga kolumnista at writer na patuloy na nagtataguyod ng mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap sa loob at lagbas ng ating bansa. Alright, bigyan po natin ng daan ang pag-uulat ng ating mga kasado patrol na ngayon po ay nakantabay po dyan sa area at lugar po ng Calabarzon. Yan. Yan po sa area po at lugar po ng Rizal sa Cavite. At yan po sa lugar ng Metro Manila. Yan din po sa area at lugar ng Quezon City. Mga Kasado Patrol, standby report. Puntahan po muna natin ang pag-uulat ni Kasado Patrol Orti dyan po sa area at lugar ng Quezon City. Si Kuyang John Santusidad. At ito po ay isang lalaki arestado sa bypass operation dyan sa Quezon City. Ang detalye ay magmumula po sa ating Kasado Patrol Orti dyan sa Quezon City. Mula kay Kuyang John Santusidad. Kuyang John, standby report. Kasado Patrol Report. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 40, si Kuyang John Santusidad, dyan sa lugar ng Quezon City. Ito po ay may kinalaman sa isang lalaki arestado sa bypass operation dyan sa Quezon City. Alright, Kuyang John, sige, iputok mo na yan. Kuyang John. Wala na, sinawag na. Alright, ang oras ay alas 11:29 ng umaga. Nasa linya ang ating Kasado Patrol Orti sa Quezon City. Ito nga po ay ang kanyang iulat ay may kinalaman nga po mga kababayan sa isang lalaki arestado sa bypass operation dyan sa Quezon City. Alright, Kuya Jun, sige, iputok mo na yan. Good morning, Kuyang John. Yes, arestado.
Yes, good morning. Kasama ko yung Arnold, nagkaroon station manager, Alan Burgos. Isang arestado, isang lalaki ng sinagawang bypass operation kahapon ng umaga ng mga drug enforcement unit, Station 6, Batasan Region City, sa pangunahan ni Police Captain Jane Gonzalez, Chief Esbillo. Kapangasiwa pa rin ni Police Lieutenant Colonel Rodante Sarmiento, Station Commander. Nakilala ang suspect na si RG Intan, 40 anyos. Nagtatrabaho bilang driver ng lalamog at identified drug personality ng nasabing istasyon. Nangyari ang nasabing bypass operation sa area ng kabahan ng IBP Road, Barangay Batasan City. Ganap dakong alas 11:50 kahapon ng umaga, Mayo 23, 2024. Nakupisan ng mga operatiba mula sa suspect, 5 pirasong plastic sachet na hinilaang sabok, isang coin po sa kulay blue at isang coin po sa kulay itim at 200 pesos bilang bypass money. Ang nasabing lugar may timbang na 3 gramo sa halagang 20,400 pesos. Ang suspect naharap sa kasong paglabag Section 5 at Section 11, Article 2 of RE 9165. Samantala, Kuya Arnold, tayo ay nag-discuss natin na ngayong araw to, nakunan ng CCTV ang mag-asawa nga ng nakaw ng isang motor single. Tapos ito po ang discuss ko ngayon, ay nakunan ng CCTV. Bukas i-report natin yan, ay discuss pa natin. Samantala, Kuya Arnold, monitoring ang first kagawad ng Batasan City, kagawad CD Abad. Barangay Pisal, Barangay Batasan City. Mula rito sa Quezon City, ako si John Capidat, Pastor Forte. Nagulat, gabay at patubay ng CBSRM News. Daryo na, TV pa. Balik sa'yo, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 2040, si Kuyang Jun Santosidad. Thank you, Kuyang John. Alas 11:32 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol 49 mula pa rin dyan sa area at lugar ng National Capital Region, si Kuyang Joseph Elias Bontugon. Kuyang Joseph, standby report. Kasado Patrol Report. Alright, nasa linya si Kuyang Joseph Elias Bontugon, Kasado Patrol 49. Alright, Kuyang Joseph. Good morning. Good morning po, Kuya Arnold, at sa ating station manager na si Kuya Alan Vibordeos, at sa ating mga tagapakinig at tagapagsubaybay. Ito po ang aking balita. Ang Northern Police District in PD, sa ilalim ng gabay ni Police Brigadier General Rizalito G. Capas, District Director, ay lubos-pusong pinasalamatan ng walang sawang pagsisikap ng Malabon City Police Station sa pagganap ng tungkulin nito bilang mga alagad ng batas ng Pilipinas sa ilalim ng supervisyon ni Police Colonel J. D. Baybayan, Cebu Police, ng nasabing pulisya. Ayon sa ulat ng pulisya, pasado alas 5 ng hapon kamakailan sa number 53 Rimas Road, Barangay Potrero, Malabon City, ipinatupad ng mga tauhan ng Substation 1 Malabon City Police Station ang search warrant na nagresulta sa pag-aristo sa target ng operasyon. Dahil dito nabawi ng mga kapulisan at nakumpiska ang isang caliber 38 revolver na walang serial number na may kargang 5 live ammunition o mga bala. Ang search warrant sa inisyon ni Honorable Rosario G. Inis Pinson ng Regional Trial Court, Malabon City Branch 290 laban sa akusado dahil naman sa kasong Republic Act number 10591 o ang Ammunition Regulation Act. Samantala, ng mga otoridad ang uri ng pagkakaristo sa kanya at sinakalabitin ang kanyang constitutional rights. Pagkatapos ito, dinala ng mga kapulisan ng suspect sa hospital ng Malabon para sa medical physical examination.
mula rito sa Metro Manila. Ako po si Joseph Diaz, sa Patrol number 49. Alas po lang sa bayan, subang ng CPS, RNK, dari na, pwede pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 49, si Kuyang Joseph alias Buntogon. Thank you, Kuyang Joseph. Ang oras ganap na alas 11:35 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Wow, thank you. Alright mga kababayan, dumating naman po ang oras upang pansamantalang tayo'y mag-iwalay sa ating palatuntunan ngayong tanghali. Siyempre po, happy weekend po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Kalusunan, buong Kamindanawan. At sa lahat po ng ating mga nakasama sa ating palatuntunan, ang ating masisipag na Kasado Patrol, si Kuyang Dan Turbeles at Kuyang Joseph Elias Buntogon. At syempre naman po mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at syempre naman po ako po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaano ang kagwapuan, sigurado naman pong ito ay inyong mahasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ako po ay pansamantala nagpapaalam at muling magbabalik sa araw ng Lunes, ganap na 8 ng umaga hanggang 10 sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos. Wow, thank you.